Mga kabayan, matapos kusang loob na sumuko kagabi sa mga otoridad itong si dating Senator Bong Revilla Jr. dahil sa paglalabas ng arrest warrant ng Korte Suprema sa kanyang kasong plandera. Dahil dito ipinagpasalamat naman ito ng NBI at PNP sa ADG. Sa kabila nito, tuloy pa rin ang sentensya at kasong kakaharapin ng dating senador. Kanina ay ibiniyahe na si Revilla sa Sandigan Bayan matapos isagawa ang legal process at idiniretso na siya sa kanyang magiging kulungan. Matapos nito, isinurrender na rin ng kampo ni Revilla ang kanyang mahigit kumulang na 20 firearms at mga dekalibring baril. Kagabi, emosyonal na nagbigay ng pahayag si Revilla at sinabing masakit sa kanya ang nangyari, lalo't wala aniya siyang kasalanan. Ganun pa man, ipagdarasal daw niya sa Diyos ang lahat hanggang sa makamit ang hustisya. Nakakalungkot po, parang wala yatang due process. Pero ganun pa man, haharapin ko to ng walang takot. At alam kong hindi ako papabayaan ng Diyos dahil wala po akong kasalanan dito. Hilingin ko lang hingi ako ng panalangin at patatagin niyo rin po ang aking pamilya. Napakasakit po para sa akin at para sa aking pamilya. Lamang po, maraming salamat. Samantala, nagtipon-tipon naman sa labas ng Sandigan Bayan ang mga taga-suporta ni Revilla mula sa probinsya ng Cavite na baluarte ng dating senador. Ayon sa kanila, naniniwala silang inosente at walang kinalaman itong si Revilla sa maanumalyang flood control skandal. Naniniwala po kami na wala pong kinalaman at hindi sangkot si Senator Bong Revilla doon sa mga akusasyon na ipinapasa sa kanya ngayon. Hinarap niya ito agabi, personal siyang sumuko, no? Dahil naniniwala siya sa idea na wala namang kinalaman, hindi naman para magtago. Ang taong wala namang kasalanan at wala namang kinalaman doon sa usapin ng flood control. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Kinumpirma ng Department of the Interior and Local Government na kusang sumuko kagabi sa Philippine National Police si dating Senator Ramon Bong Revilla Jr. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, tumawag sa kanya ang dating senador matapos matanggap ang warrant of arrest at pinayuhan niya itong sumuko at harapin ang kaso. Mula sa Camp Crame, makibalita tayo kay Lea Ilagan, live. Lea, kumusta ang naging magdamag ni Senator Bong sa Campo Crame at ano yung sumunod na hakbang ng PNP? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Maayos naman daw na nakapagpalipas ng gabi sa loob ng Campo Crame si dating Senator Ramon Bong Revilla Jr. Ito'y matapos nga ang ginawang pagsuko nito kagabi kay PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Ayon kay CIDG Director, Police Major General Robert Alexander Morico II, sumailalim ang dating senador sa medical check-up at booking procedures gaya ng ordinaryong akusado. Maayos din daw ang kalusugan ng dating mambabatas. Tiniyak naman ni DILG Secretary John Vic Remulla na kahit na kaibigan niya si Senator Bong ay hindi ito bibigyan ng special treatment. Nag-surrender po siya kagabi between 8 and 10 p.m. Nasa Facebook Live pa yon, so makikita niyo naman. He was duly processed. He was read his rights. He was made to go through the entire process kung paano tanggap ng isang voluntary surrender. Ella, kanina umaga, dinala na din ito sa Sandigan Bayan 3rd Division para sa return of warrant. Hinihintay din ng pambansang pulisya ang kanyang commitment order kung saan ito ikukulong. Nauna nang sinabi ni SILG na malabong sa custodial center sa loob ng Camp Crame ito ikulong.
Sasailalim daw kasi sa demolition ang custodial facility dito sa loob ng kampo. We are now ready to bring him to the Sandigan Bayan kung saan sila ang magdidesisyon kung saan siya i-detain. Wala na po sa kamay namin yan. But safe to say, dito po sa Camp Crame ay isasara na namin yung custodial unit dahil doon nilalagay ang bagong headquarters ng itong building na to. May gagawa ng bagong headquarters eh. So yun ang napiling site. So it's about to be condemned and so bahala na ang Sandigan kung saan siya ilalagay. Ella, kasabay ng pagsuko ng senador, ipinasurrender na din daw ang nasa 20 armas ng dating mambabatas na kinabibilangan ng 7 long firearms at 13 short firearms. At sa 7 akusado, Ella, sa maanumalyang flood control project sa Pandi, Bulacan, 6 na ang hawak ng mga otoridad, kabilang nga si Revilla. Dinala na sa Sandigan Bayan si dating Senator Ramon Bong Revilla Jr. matapos sumuko sa mga otoridad kagabi. Samantala, tumistigo naman si DPWH Secretary Vince Dizon sa kahiwalay na kaso ng mga DPWH officials na humihiling na makapagpiyansa. Mula sa Quezon City, ang detalye sa report ni Evan Alvarez live. Agad dinala ngayong araw sa Sandigan Bayan si dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. para sa return of warrant at pag-i-issue ng korte ng commitment order. Pasado alas 10 ng umaga nang mismong dalahin ni Secretary of Interior and Local Government John Victor Revilla si former Senator Bong Revilla Jr. sa Sandigan Bayan 3rd Division. Kasama ni Revilla ang kanyang pamilya nang dumating sa anti-graft court para sa mga prosesong gagawin pagkatapos niyang sumuko sa mga otoridad. Kailangan ito para sa return of warrant sa korte at para din sa pag-i-issue nito ng commitment order. Dito malalaman kung saan siya mananatili habang dinidinig ang kaso gayong walang nakaatang na bail para sa kasong malversation. Ayon kay Secretary of Interior and Local Government John Vic Remulla, mayroong iba't ibang facility kung saan posibleng idetine ang dating senador. Sarado na yung Crame Custodial Facility. So available na ang lugar dito ay Karingal, Ayakas at saka Bigitan. So nasa discretion na naman. Samantala, nagtipon-tipon naman simula kaninang alas 7 ng umaga ang mga tagahanga ni Revilla sa labas ng Sandigan Bayan upang ipakita ang suporta dito. Karamihan sa mga ito ay galing pa sa mga bayan ng Cavite gaya sa Novelete, Rosario at Kawit. Para sa kanila, walang kinalaman si Revilla sa nangyayaring flood control scandal. Naniniwala po kami na wala pong kinalaman at hindi sangkot si Senator Bong Revilla doon sa mga akusasyon na ipinapakita sa kanya ngayon. Hinarap niya ito agabi, personal siyang sumuko, no? Dahil naniniwala siya sa idea na wala namang kinalaman, hindi naman para magtagot. Ang taong wala namang kasalanan at wala namang kinalaman doon sa usapin ng flood control. Isa si Revilla sa kinasuhan ng Ombudsman ng graft at malversation dahil sa umano'y pagkakasangkot sa Ghost of Flood Control Project sa Pandig, Bulacan. Samantala, sa ibang kaso naman ng substandard flood control project sa Oriental Mindoro, tumestigo si DPWH Secretary Vince Dizon laban sa siyam na DPWH officials ng Mimaropa na humihiling na makapagpiyansa sa kaso rin na malversation. Ayon kay Secretary Dizon, kumpiyansa sila sa mga ebidensya na kalap na makakapagpatunay na mayroong nangyayaring anomalya sa ilalim ng mga opisyal na ito. Mabilis ring natapos ang pagtestigo ni Dizon kumpara sa ibang naging witness ng naturang petition to bail hearing. Aga hanggang ngayon ay nasa loob ng Sandigan Bayan 3rd Division Courtroom si Revilla kasama ang kanyang pamilya. Samantalang umalis na si SILG Remulla at talagang hinatid lang ito si Revilla para sa kanyang processing. Ngayon nakaantabay tayo kung ano yung magiging desisyon o magiging pautusan ng korte kung saan iditinin ang dating senador. Yan muna ang update mula dito sa Sandigan Bayan. Balik sa inyo dyan. At Maraming salamat, Evan Alvarez. Nanawagan si Cavite 1st District Representative Jolo Revilla ng patas na pagtrato sa ilalim ng batas
para sa amang si dating Senator Bong Revilla. Ito ay kasunod ng kusang pagsuko ng dating senador sa mga otoridad matapos madawit sa issue ng Ghost Flood Control Project. Giit ng kongresista, ang kusang pagsuko ng ama sa mga otoridad ay isang matinding hakbang para harapin ang mga akusasyon laban sa kanya. Patas na treatment sa ilalim ng batas at hatol na nakabatay sa ebidensya ang panawagan nito.